morning, good morning. Ano yung itas natin? Wala kang dalang ulan. Good morning, good morning. Wala. Wala tayong ulan. May biniling ka ba? Wala pala eh. Akala ko kumuha na kayo, baka magdoble. Hindi, may ulan din eh. Ano? Dagat. Eh, tanghalian. Ba't parang kumunti yata? Hindi pa ako nakakapati ba yan? Hindi pa tapos yan. Hindi na natapos. Okay. Tatlong tudling pa yung nakakot siya. Yun oh. Taas ng presyo ng sitaw ah. Good morning. Oo. Good morning po. Bawi na yung gym squad. Ito ya, pagka... Bawi na sila dyan. Dito may tubig pa. Yung gawi doon yung mataas. Siguro palalagyan ko ng pataba kahit konti lang kasi hindi magtutuloy itong mga kasunod. Sobrang delay na yung pataba natin. Delay na tayo ng halos 1 linggo. Ano, kung matutuyo sana to, lalahatin na namin. Ayan, tuyo na yan. Pwede nang at least natiktik ng konti. Oh. Kaya lang medyo dumami yung crack natin. Kaya naman siguro niyan yung 300 hanggang 400 kilos. Halos nangalahati ang atras. At meron po tayong subscriber na nagtatanong, paki-explain ko daw kung paano ko nasabing bawi na ako sa ikapitong pitas. Ang nagastos ko po dito ay 141k. Yung unang pitas namin almost 200 kilos kasama yung segunda, nakakuha ko ng 12k. Pangalawang pitas namin 37k. Yung pangatlo 41k. So meron na akong almost 90k sa tatlong pitas. Itong pang-apat, although umatras, pero mahigit 100k na makukuha natin dyan. So meron pa akong tatlong pitas kasi sabi ko ikapitong pitas makakabawi ako. So doblehin na lang po natin yun. Depende kung susulong to sa pag naarawan to guys, kahit ilang araw lang susulong yung pitas nito kung magtutuloy yung mga maliliit. Sobrang ulan lang kasi. So sabihin na natin sa tatlong pitas makakuha tayo ng mahigit 100k. So meron na akong 200k. Gumagastos pa ako hanggang ngayon. So sa ginagastos ko hindi na po ganun kalaki, pataba na lang at gamot. Actually hindi kami nakakapag-spray dahil nga maulan, walang spray yan simula nung nag-uulan. Yung ulan sa Friday mag-iisang linggo na, 7 days na. So simula nung di pa kami nag-spray, hindi pa rin kami nakakapagpataba. So yung estimated ko na yon bawi na po yung gastos. May sobrang konti. Yung sobra na yon kasi meron nga tayong kasamang obras at sa pagkain. So almost bawi na. Mababawi ko yung gastos sa ikapitong pitas. Actually hindi ko na dapat dinidiscuss yung ganun. Kaya lang meron po tayong mga viewers na interesado. Kaya ayan, sana nakatulong. Yung kinuwenta ko na yon hindi po kasama yung kay Saldi. Yung sa amin lang yun. Medyo sumisikat-sikat ang araw. Ayaw namin biglain sa pataba kasi baka masaktan, maluto. Konti lang, kalahati lang muna. Tapos na? Opo. Ilan nakuha nila? 15 ba? 15. 12 lang? 120. 12 yung good. Kaya kinuha segunda. Balikan nila po.
Pilan la? Wonder hep, wala. Bali 200. 200 kilos. Okay. Kaya naman siguro 300. 400 pati segunda. Kalahati. Nangalahati sila. Medyo kanina pasulpot-sulpot si Haring Araw. Siguro pwede nang lagyan to. Oh, tuyo naman na eh. Trek, tuyo to. Oo, pwede nang lagyan to. So anong nangyayari kasi, meron tayong dalawang bagyo sa gawing taas. Tapos yung hanging habagat dito sa gawing east. Tama ba? East ba? Naghihilahan sila, kaya yung yung ulan o yung makapal na ulap umiikot lang dito sa Luzon. Naghihilahan sila. Nagsyam-syam na yan. Hindi pa, pito-pito pa lang. Pito-pito. Pwede na to. Tuyo naman eh. Ay, ang ganda kami yan. Patikim lang muna. Yan, pag gumanda yung panahon tsaka natin dadagdagan. Hindi muna namin sinabog, tinapatan lang namin yung puno, tas konti lang yung ganun lang. Kita mo nga niya yung sabog mo, tinan ko. Yan, ganyan lang karami. Para ka lang nagsasabog ng magic sarap na yun. Parang magic sarap. Ito kasi yung kailangan nating palakihin, yung mga susunod na bunga na to. Ayan. Ayan o, daming maliliit. Actually dapat hindi palagyan ng patabayan, kaya lang kailangan eh. Kasi nga babad sila sa tubig. Ayan, sumisikat na si Haring Araw. At salamat sa Diyos, hindi naman sila ganun masyadong nasaktan. Maganda pa rin ang salida nila. So sa ngayon, bumaba ng konti yung presyo ng ampalaya. Ganito po kasi ang nangyari. Yung mga nilubog, wait lang, yung mga nilubog na may ampalaya, yung bumagsak na balag, ang mangyayari po kasi dyan, pipitasin nila lahat yan. Sasagad na nila ipitas niyan kasi nga nilubog na at bumagsak yung balag, halimbawa, para makuha nila yung lahat ng bunga, para mapakinabangan. So magsasabay-sabay po yan. Kaya pagdating sa market, sabay-sabay, isang bagsakan. Pero palipas tayo ng isang pitas, siguro naman tataas ang presyo niya kasi mababawasan ng ng ampalaya, supply. Dahil marami pong, gaya na sabi ko kanina, maraming nasalantang kagaya nating nagtatanim ng ampalaya na nakakalungkot man, pero ganun talaga. Hindi natin masasabi yung panahon. Maraming tinamaan. Papasalamat pa rin ako sa Diyos dahil kahit pa paano nasaktan man yung palaya natin, buhay pa rin, may pag-asa pa rin. Ayan. Palipas lang tayo ng isang pitas pa, maganda na yung bunga nito. Kung magtutuloy-tuloy si Haring Araw. Trek, isang pitas pa siguro maganda na bunga niya. Oo. Ito yung aabangan natin guys, yung nasa kilikili na yan. Yan ang
Ayan o, ang dami kung magtutuloy. Tamo, ngayon lang umano yung araw, nagsilabasan yung bulaklak nila oh. Pasulpot-sulpot lang yan. Ganyan lang karami nilalagay namin para hindi sila maligla. Gutom na yung ampalaya natin, gutom na sa pataba, sobra sa tubig, kulang sa pagkain. Kakalat yung gamit namin oh. Isa hinahanap ko, nandyan lang pala sa balag. Ha? Mamayang hapon yun. Mamaya manananghalian na tayo. Ayan muna pa. Mamarites muna, ikaw aalis ka. Sinasabi ko lang kung luluto na. Mamayang hapon, merienda. Pakuha ako ng sopas. At nga pala guys, meron akong gustong linawin. Merong mga nagpupuntang technician dito, nag-aalok ng gamot at nagpapapicture sa akin. Baka merong sabihin na ganito yung ginamit. Hindi po totoo yun. Pag binanggit ko sa ampalaya namin at ginamit namin at nabanggit ko sa vlog ko, yun pwede, kung sa akin manggagaling. Pero yung pong mga lumalabas na, kasi meron mga nagpapapicture dito, pipicturean kami, pati sila, ito yung ampalaya namin, hindi ko po pinupromote yung mga produkto nila kasi hindi po namin subok. Kaya kung meron man lumabas na nandyan ako sa picture at sinabing ganito yung gamit ko, hindi po totoo yun. At hintayin nyo na lang po kung may re-recommend ako yung isang produkto, kung maganda, babanggitin ko po sa mismong vlog ko. Lilinawin ko lang kasi meron mga ganun eh. Baka mamaya may lumabas na picture tapos ako yung sinabing gumamit. Hindi po, para malinaw. Bali si paring niya yung gumamit eh. Pwede! Nagagamit to. Baka masira yung buhay ko. Ayan, 450 lahat. Pati yung nakuha ang 200 kanina. Halos ng lahati. Naglilipong nga kayo? Maglilip ko nga sila yan. Magbota na lang kayo. Kulang kayo sa calcium yan. Sa akin ana. Hindi pusis sila na lang. Walang sa calcium pare, naalip ko yung paa natin. Lagyan mo ng ano? Lagyan mo ng calcium nitrate. Oo pare. Para mawala. Wala pang punggos pare. Oo nga pala, punggus. Punggos pare yan eh. Punggos yan. Ulit yata ako. Napupunggos sila sa ulang. Punggus, oh. Lagyan mo ng ano, score. Tanggal to. Sa akin pare, ano? Saan natin yung tirahe pare ng ano? Pare, pusis sila na rin. Sobrang nipis. Sobrang nipis. Hindi pare, ano yan, kakadaloy nung tubig na may Clorox yan, mapapaglaba ka. Nabababad. Naglalaba pala eh. Meron tayong natirang pataba. Bali, ang nailagay namin 2 kaban lang muna. Kasi mahirap biglain. Pag gumanday panahon, lalagay pa natin tong bali 3 kaban pag sinama to. So nakuha na yung upo ni Saldi 44. Dati ano lang 30. So sumulong ng 14 bundle. So nag-request ako ng ulam kay inyo. Adobong ano, baboy. Para hindi puro sinigang. Tapos nagpabili ko ng ano, sosopasin, merienda mamaya. Dahil maulan, yan ang masarap dyan, sopas. Ito ilagay mo nyo, kalamansi. Oo, masarap yung adobo kalamansi.
May plato oh. Marami laman dyan yan. Patatas. Dito ka. Nag-uok dito. Dito din agad. Dito. May ulam ka eh. Oo, may ulam. Ba eh. Kami ng bulagay at ang kawali. Ayun, may lagang ko. Kailangan ko lang ito. Meron pa doon. Oh, sige. Mali yata yung patatas. Ang lalagay patatas siya. Dalawa. Pitong gulong ko lang. Tamis yan. Sarap. Sana. Ganyan muna sana. Luto ka na nyo. Bigyan tayo ng sopas. Masarap humigop ng sopas pa habang umuulan kayo, maambon-ambon oh. So kanina habang nagpapahinga kami, marami ako nakita sa Facebook na nagpost bumagsak yung balag. Kasalukuyan pa lang pong dumadami yung bunga. Kumbaga kalakasan. So napakahirap po nung ganun, yung alam mong aani ka pero sa isang iglap lang babagsak yung pinagpaguran mo, yung ginastusan mo. Ramdam ko yun, mahirap, sobrang sakit. Hindi lang yung pera, yung dito sa loob. Pagka ganun ang dumating sa'yo, masakit sa dibdib. So ano nga ba yung posibleng kabagsak ng balag? Kasi unang-una po yung gamit. Itong kagaya ng alambre, kami pagka ginamit na namin to sa isang balag at halimbawa kakalagin na namin to, hindi na po namin yung gagamitin sa ampalaya. Kahit sabihin nyo hindi pa yan ang alawang, yung mga tali na yan, yung mga ply na yan, hindi na po namin yung gagamitin sa ampalaya. Pwede yan gamitin sa sitaw or sa ibang gulay, pero sa ampalaya hindi po, kasi malaking puhunan. Lalo na pagka isang hektarya, wag po tayo magtitipid sa materialis. Kung maaari hanggat kaya natin bago, kagaya ng kawayan na yan, pag yan kinalas namin, pwedeng gamitin sa ibang balag, pero wag po sa ampalaya kasi masasayang lang po yung tuwa natin. Kaya hanggat maaari yung puro bago ang gagamitin natin. At isa pa, depende rin sa lupa. Meron po kasing lupang lagkitin, yung lagkitin mahigpit po yun, kahit mabasa siya ng tubig, kahit babad siya ng tubig, mahirap hukayin. Kumbaga compact siya, masiksik. Kagaya nito, mistisong buhangin, napakadali pong hukayin yan kahit magkatubig yan. Ito kagaya nito, pagbabad sa tubig yung lupa, malambot po yan, napakalambot, ang daling hukayin yan. Palahin mo lang yan ng isang beses, mahuhukay mo na. Hindi kagaya ng lagkitin, talagang mahihirapan ka. Ito isa po yung isang dahilan po yan, isang posibleng dahilan. Kagaya nito, sabihin na natin ito super tibay, yung pantarak natin na to. Pagka nagka-load yan sa taas, may bunga na yan sa gitna, sobrang bigat niyan, ihihilahan yan dahan-dahan, kakaawang yan dyan. Kung hindi niya man kayang baliin, hihilahan niya yan pag ganun. So kailangan pati to i-secure natin, kailangan matibay talaga. Hanggang maaari yung walang butas, yung puno talagang kawayan, mga tinatawag namin batibot. So yan po yung posibleng dahilan. Well,
pagdating sa ganyan, kung kalamidad, kahit super tibay ang balag mo hindi po natin makokontrol yan. Imagine niyo yan, tunay-tunelada laman yan sa taas, ang load yan sa taas, tapos babayuhin ng kahangin yan, sobrang lakas ng hangin, talagang unti-unti bubunutin niya po yung mga tulos na yan. Kasi pag malakas ang hangin, kaganyan yan, babayuhin niya. Yung bubong nga na naka-welding, nakapako, tinatangay, yan pa kayang nakatali lang po na ganyan. So pagdating sa hangin, kahit sobrang tibay ng balag mo pag tinamaan ka, tatamaan ka talaga. Yung ibang ampalaya, ginagamit nila ito, size 12, size 10. Kami size 12 lang. Pwede rin naman tayong mag size 10 kasi marami ako nakitang farmer na tinamaan talaga. Hindi po yun bagyo, lang, walang tigil lang na ulan, wala pang masyadong malakas na hangin. What more pa kung may bagyo at sobrang lakas ng hangin. Kaya ako lagi ko sinasabi, pag magtatayo tayo ng balag, kalahating hektarya pwede mong idiretso. Kagaya nitong kay Saldi na to, nasa mahigit kalahating hektarya, nasa 6,000 7,000 square meter. Diretso yan, pwede. Pero pagka isang hektarya na, pwede na po nating hatiin. Kagaya nito sa amin na to, yung sa amin tsaka yung kay Saldi, halos 1.4 hectares. Hindi ko pinabuo, kailangan may hati sa gitna. Kasi kung sakali man di natin inaasahan, meron tayong kalamidad, bumagsak yan, di natin kontrolado, at least merong matitira, meron tayong pambawi kahit yung puhunan lang. Yan po yung lagi ko sinasabi pag nagtatayo kami ng balag. Kagaya nitong mga balag namin ito, 1, 2, 3, 4. Itong balag na to, yung pinag-ampalaya namin, ang naubos kong alambre dyan nasa halos 20 rolyo. Yun nasa 90,000 or 100k yung alambre lang. Pero hindi po natin pwedeng panghinayangan yun na gagamitin po paulit natin. Hindi na, kasi pagka ginawa natin yun mas malaking mawawala. Kaya yan, pwede yan, gagamitin namin sa ibang gulay, pero sa ampalaya hindi na. At maidagdag ko pa itong mga tulos natin na to, sample ko lang. Kagaya nyan, yan po yung unang nabubulok dyan, hindi ito, yung nakabaon na yan, hindi yung ilalim. Ito lang nakalitaw sa naarawan, natutubigan. Yan po yung unang nabubulok dyan. Ito dapat paluin pa to, dapat hanggang dyan ang baon yan, hanggang dito lang. Kasi imagine niyo, mas mapuwersa po yung nakabaon kaysa sa nakalitaw na ganito. Itong sa amin, ayan, mas mapuwersa po yan, konti lang ang nakalitaw. Pero huwag nyo isasagad yung alambre sa lupa para hindi masyadong ganyan lang po dapat yung nakalitaw. So ito, sample lang po, konting pag-aaral ko lang sa balag. Kagaya nito, halimbawa ito yung tulos natin, baon mong ganyan, may nakatira kang mahaba-haba. Pag yan hinila, kasi yung alambre nandiyan sa taas pag yan hinila ng balag, mas malaki yung chance na maputol siya kaysa dun sa nakabaon na ganyan. Yan lang ang nakalitaw, so mas mapuwersa siya, di ba? So kailangan ganyan ang pagbaon ng lang namin, sa experience lang namin, maisasuggest ko lang. Hindi lang po sa gulay, meron din pong mga farmers na nilubog ang palay nila, haharvestin na lang, nilubog pa. So sana po makabawi sila, makabawi po tayong lahat. Hindi po biro ang buhay ng isang farmer. So maghapong ganyan, tapos bigla lang ambon lang naman, hindi naman malakas na ulan. So sana magtuloy-tuloy hanggang bukas. Kaya lang meron na naman yata po parating na bagyo, si Emong ba o Emeng, yung kasunod ni sinundan ni si Dante.
Ayun o, maghapon pong ganyan, tapos aambon lang. So walang masyadong epekto, walang masyadong tubig. Kahit ganyan lang hanggang bukas o 2 araw, malaki improve po ng ampalaya natin. Yan, kagaya po ng mga ganyang sitwasyon, maraming nasalantang gulay, maraming tinamaan. Siyempre, meron kasing nilubog meron hindi lang yung mga bumagsak sa gawin tarlac, nilubog. Pinakita yung ampalaya, ang ganda. Parang malaki lang ng konti doon kay Saldi, tapos hanggang tuhod ang tubig. So pagka ganun po, mahihirapan na makarecover yung ampalaya. Lalo na kung matagal bago humupa yung tubig, tapos maarawan, malalanta na po yung ampalaya nun. So sa ganyang sitwasyon, asahan natin sa ngayon mababa pa yung presyo. Kasi nga hindi naman mababa, ibig sabihin bumaba ng konti. Kasi yung mga inabutan na yon, pipitasin lahat nila yung ampalaya, ibabagsak nila sa bagsakan. So magkakasabay-sabay. Bilang po tayo ng 1 pitas, 2 pitas, medyo mababawasan po yung supply ng ampalaya. So yan po yung time na tataas talaga yung presyo ng ampalaya. So kung masusunod natin yung sinasabi ko na meron tayong ganyang ampalaya, tapos hindi natin binuo, hinati natin sa gitna at bumagsak yung kalahati, sigurado doon sa matitira kahit kalahati lang makakabawi o makukuha mo yung puhunan. Sigurado pagka nag-100, kikita ka pa. Ito na, yun o. Sopas ni Manghenyo. Oh, mira. Tawagin mama mo. Saan si Henyo? Yo. Happy birthday. Thank you. Naman natin sopas ni Henyo. Oh, mira. Yung matitira na lesa. Napaliya ka. Oy! Ayos. Sarap. Nag-improve yung pagluluto ninyo dito no? Talagang masarap akong magluto. Ayun Ano? May bagyo na naman. Bagyong Eming. Bandang Ilocos pa. Ilocos. Eming ba emong? Emong. Emong. Emong ba? Pa Emong Pandisan na Virus sa kalentari. Kaya pala di natin makita dito. Mahina lang yung try. Sausaw mo lang sa kape yun Saan pa naman sa kape ka? Lulusaw na yun. Dito tuloy yun. Nakakala ng mainit na sopas. Dali mo pare. Pagkatawa, pagkatayin mo muna.